Magandang araw po sa inyong lahat. Dear Miss Kay, hindi ko alam kung paano ko ba uumpisahan ang kwento kong ito. Pero alam ko ngayon pa lang marami na ang magagalit sa akin. Marami na ang husga. At sigurado kung may magsasabing wala akong konsensya. Wala akong takot sa Diyos. Alam kong mali. Mali sa mata ng lahat. At lalong-lalo ng mali sa mata ng Diyos ang mga susunod ninyong maririnig. Pero ito ang nangyari. At ito po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Miss Kay, itago niyo na lang po ako sa pangalang Melinda. 42 years old at isang single mom. 17 years old ako nung mabuntis ako noon. At ang naging anak ko nga ay si Luisa, na ngayon ay 25 years old na. Maaga akong nabuntis at iniwan ako ng boyfriend ko noon. Hanggang ngayon nga, wala na akong balita sa ama ng anak ko. Hindi siya nagparamdam, hindi tumulong, at tuluyang naglaho na para bang bula. Ako ang nagpalaki kay Luisa ng mag-isa. Walang asawa, walang katuwang, walang naging sandalan kundi ang sarili ko lamang. Dahil sa nangyari nga sa akin noon, natakot na akong magmahal muli. Natakot na akong magtiwala ulit. Natakot akong maulit ang sakit na ginawa sa akin ng unang lalaking minahal ko. Kaya naman pinili kong manatiling mag-isa. Buong buhay ko, ang anak ko ang inuna ko. Lumaki si Luisa na mabait at masipag. Hindi siya piliang babae, hindi pasaway. Maaga siyang nagtrabaho hanggang sa magkaroon nga ito ng asawa. Ang napangasawa niya ay si Andrew, 30 years old na. Isang tricycle driver dito sa probinsya namin. Hindi mayaman si Andrew, Miss Kay, pero responsable itong lalaki. Malayong malayo sa ama ni Luisa. May itsura din to dahil maganda naman ang aking anak. Parehas kaming mistisa. Maraming ang nagsasabi na para lang daw kaming magkapatid na dalawa. Hindi rin naman kasi sa nagyayabang, Miss Kay, mukha pa rin talaga akong nasa 30s daw. Maraming nagsasabi noon. Pero ang hindi ko napaghandaan na pagsubok sa aking buhay ay nung may nangyari sa amin ng manugang kong si Andrew. At yon, Miss Kay, ang lihim ko na magpasa hanggang ngayon ay nananatiling lihim pa rin. At alam kong dahil doon ay huhusgahan ninyo ako. Araw-araw bumabiyahe si Andrew. Umuuwi ng pagod pero hindi ito nagrereklamo. Mahal na mahal niya ang anak kong si Luisa. At yun ang dahilan kung bakit tinanggap ko siya bilang manugang. Hanggang sa nagkaroon nga sila ng isang anak. Isang batang lalaki na 2 taong gulang na ngayon. Ang apo kong yon ang naging liwanag ng bahay namin. Siya ang nagbigay muli ng saya sa tahimik kong buhay bilang isang ina na tumatanda na. Hanggang isang araw, dumating ang balitang hindi namin inaasahan. May nag-alok kay Luisa na mangibang bansa. Isang kakilala ang tumulong. Nang gabing iyon, kinausap niya ako sa kusina habang naguhugas ako ng pinggan. "Anay," sabi niya, "may gusto po sana akong sabihin eh." Tumingin ako sa kanya. "Ano yun, Luisa?" "May alok po sa akin na mag-abroad." Bigla akong napahinto. "Naku sigurado ka ba sa pasya mo, Luisa?" Tumango siya. "Opo, Nay. Ilang ulit ko na rin pinag-isayban to. Sayang naman ho kasi. Pagkakataon na rin to para umudlad na ba ng buhay natin." Napabuntong hininga ko. "Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Iiwan mo. 2 taon pa lamang yan. Sigurado ko nga hanapin ka niyan." Sandali siyang natahimik. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya, pero pinilit nitong maging matatag. Mas maaawa naman po ako kung dito lang kami.
Tapos pare-pareho kaming mahihirapan habang buhay. Napayuko ako. Bilang ina, naiintindihan ko ang pangarap niya sa kanyang anak. Pero bilang lola, masakit isipin na lalaki ang apo ko nang wala ang nanay niya sa kanyang tabi. Pumayag na ba ang asawa mo? Tanong ko. Ngumiti siya ng kaunti. Opo, Nay. Pumayag na po si Andrew. Basta, Nay, kayo na lang po munang bahala sa mag-ama ko. Magpapadala naman po ako ng lahat ng pangangailangan niyo. Doon ko naramdaman ang bigat ng responsibilidad na papasanin ko. Hindi lang ako magiging ina, magiging lola, at magiging katuwang sa pagpapalaki ng bata habang wala ang anak ko. Ilang buwan ang lumipas, Miss Kay, at tuluyan nang umalis si Luisa. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang anak bago umalis. Pareho kaming umiiyak noon, pero pareho rin kaming nagpapakatatag. Naiwan sa bahay si Andrew, ako, at ang apo ko. Sa unang mga araw, normal naman ang lahat. May respeto, may distansya. Manugang ko siya at malinaw yon sa akin. Ako ang nagluluto, naglalaba, nag-aalaga ng bata. Si Andrew naman ay naghahanap buhay araw-araw. Tahimik ang bahay kapag gabi. Minsan maririnig ko siyang kausap si Luisa. Minsan naman ay naglalaro siya sa sahig kasama ang anak niya. Paminsan-minsan, nag-uusap kami tungkol sa pangangumusta ni Luisa sa abroad. Pero unti-unti, napansin kong nagbabago ang takbo ng mga araw. Mas tumatagal siya sa bahay. Mas madalas kaming nagkakasabay sa pagkainan. Mas madalas naming pag-usapan ang mga simpleng bagay. Trabaho, ang pagod, ang pangarap, at ang pangungulila namin sa iisang tao. Hindi ko pa noon alam na sa mga simpleng usapang iyon, may unti-unting binubuong panganib ang katahimikan. At doon, sa mismong simula ng pag-alis ng anak ko, nagsimulang umusad ang landas patungo sa isang kasalanang hindi ko kailanman inakala na magagawa ko. Lumipas ang unang buwan na wala si Luisa. Sanayan lang talaga. Yun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Sanayan sa katahimikan ng bahay tuwing gabi. Sanayan sa iyak ng apo kong hinahanap ang kanyang ina. At sanayan sa presensya ni Andrew na araw-araw kong nakikita sa iisang bubong. Sa umpisa'y malinaw ang hangganan. Manugang ko siya. Asawa ng anak ko. Ako ay ina lang na tumutulong sa kanila. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti ring nagbabago ang takbo ng mga araw. Si Andrew ang naging sandigan ng bata kapag nagigising to tuwing gabi. Ako naman ang nagiging sandala ni Andrew kapag pagod na ito. Minsan, nadatnan ko siyang nakaupo sa may pintuan, pawis na pawis at nakatungo. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Umiling siya. Mamaya na ho. Wala pa ho talaga akong gana eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero napaupo ako sa tabi niya. Hindi kami nag-usap agad. Tahimik lang kaming dalawa. Pareho yatang pagod na sa mundo. Namimiss ko na ho si Luisa. Bigla niyang sambit. Hindi ko akalain ganito pala kahirap. Hindi ko alam ang isasagot. Dahil kahit ako ay miss ko rin ang anak ko. Kaya mo yan, Andrew. Yun lang ang nasabi ko. Isipin mo na lang ang sakripisyo niya roon. At least ikaw, kahit papano ay nakakasama mo ang anak mo. Si Luisa mag-isa roon. Magpakatatag ka para sa inyong pamilya. Mula noon, naging mas madalas ang mga ganung usapan namin. Hindi sinasadya, pero palagi kaming nagkakasabay sa kusina, sa sala, sa bakuran. Napansin kong mas madalas na rin siyang mag-open ng nararamdaman niya.
Minsan pakiramdam ko, mag-isa na lang talaga ako, Nay. Sabi niya, kahit may anak ako, iba pa rin talaga kapag may asawa kang nasa tabi mo. Tumango ako. Sa isip, habang lumilipas ang 3 buwan, hanggang sa mag-7 buwan, naging natural na ang lahat. Hindi na kami naiilang sa presensya ng isa't isa. Minsan, sabay kaming nanonood ng TV habang natutulog na ang bata. Minsan, sabay kaming nagkakape sa umaga bago siya pumasada. Pero sa likod ng lahat ng yun, may unti-unting bumubuong kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Isang pakiramdam na pilit kong tinatabunan ng dasal at pag-iwas. Melinda, tama na yan. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, anak mo yan. Asawa ng anak mo yan. Pero kahit anong pilit kong umiwas, may mga sandaling hindi ko napipigilan ang sarili ko. Hanggang isang gabi, umuwi si Andrew na halatang pagod. Naupo to sa mesa at napabuntong hininga. May inuman ho kami ng mga kasamahan ko, Nay, pero konti lang ho. Tumango ako at hindi ko siya pinagbawalan. O sige. Ngumiti siya ng pilit. Salamat ho palagi. Kung wala kayo, hindi ko talaga alam kung paano kami ng anak ko. At doon ko unang naramdaman ang kirot ng konsensya. Dahil alam kong hindi dapat ako ang maging sandigan niya. Isang gabi noon, hindi ko namalayang ginabi na siya sa labas. 10:00 na noon. Tulog na ang bata, pero wala pa rin siya. Nababahala na rin ako. Hanggang sa maya-maya'y narinig ko ang tunog ng tricycle niya. Paglabas ko, nakita ko siyang pasuray-suray. Amoy alak. Pero kita sa mga mata niya ang pagod at lungkot. Andrew, tawag ko. Lasing ka ba? Ngumiti siya ng pilit. Hindi naman ho. Konti lang. Inakay ko siya papasok. Hala, sigit umupo ka muna. Napaupo siya sa may sopa at napahawak sa ulo. Pumasok ako sa kusina at kumuha ng tubig. Pagbalik ko, nakayuko siya. Parang umiiyak. Andrew, mahina akong sabi. Bigla siyang tumingala. Pulang-pula ang mga mata niya. Doon ko nakita ang luha sa mga mata niya. Umiiyak si Andrew. Naupo ako sa tabi niya. Andrew, ayos ka lang. Alam niyo ba kung gaano kahirap? Yung ganitong pakiramdam? Anya. Hindi ko na alam ang gagawin. Ang kamay ko noon, kusang nagpunta sa balikat niya. Isang maling haplos ang binigay ko. Isang maling sandali. Tumahimik siya at tumingin sa akin. Matagal pero mabigat. Dapat ay tumayo na ako noon, Miss Kay. Dapat ay lumayo ako, pero hindi ko nagawa. Sa halip, naramdaman kong bumigay ang mga taon ng aking pag-iisa. Ang aking takot at pangungulila sa isang lalaki. Hanggang sa hindi ko na namalayang napapalapit na rin ako kay Andrew. Isang yakap. Isang mahigpit, marupok at mali. At sa yakap na iyon, may nabasag. Unti-unting naglapat ang labi namin, Miss Kay, hanggang sa lumalim. Alam kong mali na yun pero hindi ko nagawang umiwas dahil sa nakaramdam na rin ako ng init. Init ng katawan na matagal ko nang hindi nararanasan. Matagal na akong mag-isa. At doon ko na lang ulit naramdaman ang init ng isang lalaki. At dahil doon, bumigay ako, Miss Kay. May nangyari sa amin ni Andrew. Isang kasalanang alam kong walang kapatawaran. Kinabukasan, nagising ako ng may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Nasa kwarto na si Andrew. Para bang walang nangyari. Pero alam ko na may nangyari. Sa almusal, hindi kami nagtitinginan. Wala kaming imikan. Ramdamang hiya
ang takot at ang pagsisisi. Bago siya umalis para pumasada, huminto siya sa may pinto. Pasensya na ho. Hindi ko siya matingnan. Kalimutan na lang natin yon, Andrew. Tumango siya. Opo. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mga bagay na kahit gustuhin mong kalimutan, habang buhay nasusunod yun sa'yo. At doon ko naintindihan, ang gabing yon ay hindi aksidente. Ito ang simula ng isang kasalanang hindi na basta-basta mabubura. Alam ko ang pakiramdam ng mag-isa. Mula nung gabing yun, nagbago ang lahat kahit pilit naming kinukunwari na parang walang nangyari. Sa umaga, pareho kaming tahimik. Sa pagkainan, iwas ang mga mata. Sa bahay, ramdam ang isang katahimikang mas mabigat kaysa sa sigawan. Akala ko kaya kong kalimutan. Akala ko isang beses lang yun. Isang pagkakamaling dala ng pagod at kalasingan. Pero mali ako. Hindi ko namalayang ang mas masakit pala ay hindi ang nangyari, kundi ang katahimikang sumunod. Tuwing magtatagpo ang tingin namin ni Andrew, mabilis kaming iiwas. Parang parehong may takot. Parang parehong may tinatago. At sa bawat pag-iwas na iyon, mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Tuwing gabi, lumuluhod ako sa tabi ng kama. Panginoon, patawad. Hindi ko sinasadya at hindi ko hinangad. Pero kahit anong dasal ko, bumabalik pa rin ang alaala. Ang yakap ni Andrew. Ang bigat niya. Ang mga sandaling bumigay ako. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Luisa mula sa abroad. Masiglang masigla ang boses niya. Nay, kumusta na kayo dyan? Pinilit kong ngumiti kahit nanginginig ang labi ko. Ayos lang anak, mabuti naman kami. Si Andrew ho, kumusta siya? Saglit pa akong natahimik. Okay lang din. Napakasipag pa rin sa pasada. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magsinungaling nang hindi nadudurog. Pero nagawa ko. Dahil mas masakit sabihin ang totoo. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa sala at tahimik na umiyak. Doon ko unang naramdaman ang totoong bigat ng kasalanan. Ang lokohin ang sarili kong anak. Sinubukan kong umiwas. Mas maaga na akong natutulog. Mas maaga rin akong gumigising. Iniiwasan kong magkasabay kami. Pero ang hirap umiwas kapag nasa iisang bahay kayong dalawa. Isang gabi, nadatnan ko si Andrew sa bakuran. Nakaupo. Hawak ang bote ng tubig. Hindi siya lasing. Tahimik lang siya. Nay, mahina niyang tawag sa akin. Hindi ko siya sinagot agad. Ano yon? Tanong ko na pilit kinakalma ang sarili. Pasensya na ho sa nangyari. Hindi ko ho ginusto. Tumango ako. Huwag na natin pag-usapan yun, Andrew. Pero hindi po madaling kalimutan. Lalo na kapag araw-araw kitang nakikita. Sagot niya. Napapikit ako. Tahimik siyang tumayo at pumasok sa kwarto. Nang mga sandaling yon, alam kong pareho kaming nahihirapan. Lumipas ang mga linggo, unti-unting bumalik ang dati naming pag-uusap. Pero mas maingat, mas tahimik na, mas puno ng iniingatang mga salita. Minsan, magkakasabay kaming tatlo ng bata sa sala. Siya'y nakikipaglaro. Ako nagtitimpla ng gatas. Para kaming isang buong pamilya. O mas tamang sabihin, isang maling buo. At yun ang pinaka nakakatakot. Isang gabi, muling umuwi si Andrew na pagod. Hindi naman siya lasing pero halatang mabigat ang dinadala. Umupo kaming dalawa sa mesa. Ayos ka lang ba? May problema ba?
Tanong ko. Ayoko hong mabuhay sa ganito. Ayoko hong magkunwari. Nanlamig ang mga kamay ko. Andrew, hindi ko naman ho kayo sinisisi. Pero hindi ko rin ho kayang itanggi ang nararamdaman ko. Sabi niya. Tumayo ako. Malito eh. Anak ko ang asawa mo. Alam ko ho. At araw-araw ko namang sinusubukang pigilan ang sarili ko. Sagot niya. Tahimik kaming nagkatitigan. Walang sigawan, walang pilitan. Pero sa katahimikan yon, parang may nagsusumikaw. At sa katahimikan yon, muli akong bumigay. Hindi dahil gusto ko, Miss Kay, kundi dahil mahina ako. Opo, sa pangalawang pagkakataon, may nangyari sa amin ni Andrew. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako pumapayag, kung bakit di ako tumatanggi. Pero alam kong siya, marahil dala lamang yon ng pagkawalay niya sa anak ko. Pangungulila niya kay Luisa. Kaya siya nagkakaganon. At ako naman eto, pumapayag sa mga nangyayari. Hindi ko nasasabihin kung ilang beses nang naulit. Ang masasabi ko lang, hindi ko to pinlano. Hindi namin to pinagmamalaki. At sa bawat pagkakamali, mas lalong lumulubog ang konsensya ko. Tuwing tatawag si Luisa, mas lalong masakit. Tuwing tatawa ang apo ko, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Tuwing nagdarasal ako, pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat na marinig. Isang gabi, sinabi ni Andrew, kapag umuwi na si Luisa, di tapos na to. Ako na ho ang lalayo. Tumango ako. Dapat lang, Andrew. Pero sa loob-loob ko, natatakot ako. Hindi sa pag-alis niya, kundi sa katotohanang may mawawala sa akin. At dun ko na-realize kung gaano nakalalim ang nararamdaman ko kay Andrew. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi lang dahil sa konsensya ang daladala ko, kundi pati na rin sa takot. Takot sa katotohanan. Takot sa paghaharap. Takot sa araw na kailangan kong harapin ang anak kong niloloko ko. At doon ko naintindihan na ang kasalanan, kapag pinatagal, hindi lang puso mo ang sinisira, kundi pati na rin ang buong pamilya mo. Pagkatapos noon, ilang araw kaming umiwas sa isa't isa. Nagkanya-kanya, nagkunwaring kaya pa, pero ang katahimikan sa bahay ay mas naging mapanganib kaysa sa dati. Isang gabi, umulan ng malakas, tulog na ang bata. Tahimik ang paligid. Nasa kusina ako noon nagliligpit ng mga pinggan nang marinig ko ang boses ni Andrew sa sala. Tinatawag niya ako. Hindi ako sumagot agad. Alam kong kapag humarap ako, mahihirapan na naman akong umatras. Melinda, sabi niya ulit ng mas mahina, mas malapit. Napapikit ako bago humarap. Andrew, pinag-usapan na natin to. Tumango siya. Oo, pero hindi to tama. Alam ko, pero kasi importante ka sa akin. Doon ko naramdaman ang pagbagsak ng mga depensang pinipilit kong binubuo. Sa loob ng maraming taon na ako'y mag-isa, may isang taong tumingin sa akin hindi bilang biyanan, hindi bilang matanda, kundi bilang taong may damdamin. Hindi na namin pinahaba pa ang pag-uusap. Hindi na kailangan. Ang katahimikan ang gumawa ng desisyon para sa amin. Muling may nangyari sa aming dalawa nun. At mula nun, tuluyan nang naging lihim ang lahat. Hindi naman lantaran, hindi naman palagi, pero paulit-ulit.
Opo, paulit-ulit na may nangyayari sa amin ni Andrew, Miss Kay. Sa bawat araw na tumatawag si Luisa, mas lalong nagiging komplikado ang lahat. Dahil si Andrew ang tanging koneksyon niya sa amin. Tumunog ang cellphone ni Andrew nung nasa kwarto kami. Pagday niya sa screen, nanlamig ang mukha niya. Si Luisa, tumatawag. Nakayakap doon ako sa kanya. Kakatapos lang. Nanigas ako. Sagutin mo na. Nag-aalinlangan pa siya. Sige na, sagutin mo ng anak ko. Mas mahina ang boses ko. Pero mas masakit. Nilagay niya sa speaker ang tawag. Hello? Mula sa kabilang linya, masigla ang boses ng anak ko. Andrew, miss na kita. Kumusta kayo dyan? Pagod pero ayos lang ma. Kumusta si nanay? Kumusta si baby? Hindi ko alam kung saan ilalagay ang sarili ko noon. Kung alam lang ni Luisa, nasa tabi lang ako ng asawa niya. Nakayuko, naramdam ko ang init ng presensya ng asawa niya. Ayos lang sila. Inaalagaan ni nanay ang bata. Sagot niya. Salamat. Andrew, sandaling tumahimik si Luisa. Hindi ka ba nahihirapan? Napapikit si Andrew. Mahirap minsan pero kinakaya. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang kamay niya sa tabi ko. Isang haplos. Isang maling sandali. Pinipilit kong lumayo habang kausap niya si Luisa pero mas lumalapit pa ang katawan niya. Thank you ha, sabi ni Luisa sa kabilang linya. Alam kong hindi madali. Wala yon, sagot ni Andrew. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Kung alam mo lang anak, ang ginagawa naming dalawa. Bulong ko sa isip ko noon. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng kasalanan na pinapasok ko. Mahal kita, Andrew. Lagi mong tatandaan yan. Biglang sabi ni Luisa. Mahal din kita, ma. Sagot niya. Naninikip ang dibdib ko. Ay itong mga sandaling yon, may bahagi sa akin ang tuluyang nabasag. Pagkababa ng tawag, wala kaming sinabi sa isa't isa. Walang paliwanag. Walang pangako. Pareho naming alam na lumampas na kami sa linya na hindi na dapat tinatahak pa. Tama na to. Mahina akong sabi pagkatapos. Hindi ko na kaya. Tumingin siya sa akin. Ako rin hunay. Pero bakit hindi naman tayo humihinto? Wala akong naging sagot. Dahil minsan, ang katotohanan ay napakasakit banggitin. Mas madali ang magkasala kaysa magbago. Sa mga sumunod na araw, naging doble ang pag-iingat namin. Kapag may tawag si Luisa, may distansya. Kapag may tao sa bahay, normal kaming dalawa. Pero sa gabi, kapag tulog ang bata, tahimik na ang mundo, bumabalik ang lahat. Bawat yakap may kasamang takot. Bawat sandali may kasamang dasal. At bawat umaga may kasamang pagsisisi. Magkausap kaming dalawa isang gabi. Hindi ako sumasagot sa mga sinasabi niya. Hanggang sa sinabi ko na lang na, hanggang kailan natin to gagawin, Andrew? Hanggang kailan tayo magtatagong dalawa? Hanggang may masaktan ng tuluyan? Sagot ko sa wakas. Napabuntong hininga siya. At alam nating dalawa, hindi naman tayong unang masasaktan. Sabi ni Andrew. Tama siya. At yun ang dahilan kung bakit mas lalo kong natakot. Sa dulo ng araw, natutunan kong ang kasalanan ay hindi laging biglaan. Dahan-dahan tong lumalapit.
Pinapaniwala kang kaya mo pang kontrolin hanggang sa ikaw na pala ang kontrolado nito. At habang patuloy na malayo si Luisa, patuloy din kaming nalulunod sa isang lihim na alam naming hindi magtatapos ng tahimik. Hanggang sa dumating ang isang umaga, ibang-iba ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa may masamang panaginip, kundi dahil pagod na ako. Tulog pa ang apo ko noon. Si Andrew nasa labas, naghahanda para pumasada. Karaniwan na sa mga oras na yon na may kaba na akong nararamdaman. Kaba na may halong paghahanap. Pero nung umagang yon, iba. Para bang may malinaw na tinig sa loob ko na nagsasabing, "Tama na yan, Melinda." Lumuhod ako nun sa tabi ng kama. Matagal. Walang luha sa simula. Pero maya-maya'y biglang bumuhos ang lahat. Nagdasal ako ng nagdasal. Panginoon, kung may natitira pa sa akin na tama, tulungan mo kong piliin yon ngayon. Nagmamakaawa kong sabi sa Panginoon. Kumakapit sa Kanya para maituwid ko ang pagkakamaling ginagawa ko. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan, hindi ko pinagdasal na gumaan ang pakiramdam ko. Pinagdasal ko na sana'y tumigil na ako. Inantay kong makauwi si Andrew. Nagluto ako ng hapunan. Alam ko na may sasabihin ako. Pagpasok niya ng bahay, napansin niya agad ang itsura ko. "Ayos lang ho ba kayo, Nay?" Umupo ako sa mesa. "Upo ka, Andrew. Kailangan nating pag-usap." Tahimik naman siyang naupo. Parang alam na niya. "Hindi na pwede to." Diretso kong sabi. "Hindi na pwedeng magpatuloy to." Napayuko siya. "Alam ko ho. Ilang beses na rin po nating sinabi yan." Umiling ako. Hindi na to tulad ng dati. Ngayon, tapos na talaga. Tumingin siya sa akin. Kita ko ang halo ng takot at lungkot sa mga mata niya. "Bakit ngayon?" Huminga ako ng malalim. "Dahil araw-araw na kitang nakikita, Andrew. Unti-unti na akong nawawala sa sarili ko. At ang mas masakit, niloloko natin ang anak ko. Wala siyang kaalam-alam. Naaawa na ako sa kanya. Pero, nanginginig ang boses niya. Ako rin naman, hindi rin nakakatulog. Kung ganun, pareho tayong may konsensya pa. At kung may natitira pa tayong respeto kahit konti, dito na dapat magtapos lahat." Tahimik kaming nagkatitigan. Wala nang yakap, wala nang mapalusot. "Ano ho bang gusto niyong mangyari?" Tanong niya. "Lumayo ka muna. Gumawa ka ng paraan." Sagot ko. Nanlaki ang mga mata niya. "Paano ho ang bata? Akong bahala. Gagawin ko yon bilang lola." Doon nagpasya kaming dalawa ni Andrew na maghanap muna siya ng trabaho. Mas malayo. Pansamantala, para matigil ang nangyayari sa aming dalawa. Ilang linggo matapos kaming mag-usap, sumama sa kakilala niya sa tracking si Andrew. Mainam na rin yun at ilang araw siyang mawawala dahil sa biyahe. Kinabukasan noon, maaga siyang umalis. Wala nang eksena, wala nang drama. Isang bag lang ang dala niya at lumabas na siya ng gate. Pero huminto muna siya. Pasensya na ho talaga sa lahat. Hindi ko na siya tiningnan. "Andrew, may mga bagay na hindi natin pwedeng burahin, pero may mga bagay na pwede pa nating itigil bago pa tuluyang masira ang lahat. Kaya tama itong naging desisyon nating dalawa." Tumango siya. "Salamat ho. Kahit sa maling paraan, naging mabuti kayo sa akin." At doon siya umalis. Hindi ako umiyak. Tahimik lang akong naupo sa sala, hawak ang rosaryo, kumakapit sa Panginoon.
Tuwing tatawag si Luisa, mas pinipili kong maging totoo. Hindi sa kasalanan kundi sa papel ko bilang ina. Kumusta kayo, Nay? Okay lang anak, medyo napapagod lang. Si Andrew ho? Sumama kay Clark sa tracking anak. Mas mabuti na raw yun. Mas malaki ang kita niya. Matumal na kasi sa pasada anak. Natahimik siya sandali. Ganun ho ba? Salamat ho Nay kasi palagi kayong nandyan. At sa tuwing sinasabi niya iyon, parang may kutsilyong dumadaan sa dibdib ko. Dahil mahal ko siya. At iyon ang dahilan kung bakit ko pinutol ang lahat. May mga gabi pa rin hindi ako makatulog. May mga sandaling bumabalik pa rin ang alaala. Hindi naman madaling kalimutan yon. Pero sa tuwing dumadating ang mga alaalang yon, pinipili kong maging manatili sa katotohanan. Ang pagputol ay mas masakit kaysa sa pagtatago, pero mas tama. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ang sarili ko ng buo. Hindi ko rin alam kung dapat ko bang aminin ang lahat balang araw. Ang alam ko lang, Miss Kay, pinili kong tapusin ang kasalanan kahit huli na. At marahil, iyon na lang ang kaya kong ihalay. Hindi kapatawaran, kundi pananagutan. Ngayon ho, Miss Kay, habang kinukwento ko to sa inyong programa, hindi ho ako humihingi ng awa sa inyo. Hindi rin ako humihingi ng pag-unawa. Ang tanong ko lang sa inyong mga nakikinig, kung kayo ba ang nasa lugar ko, ina, babae, taong nagkamali, pipiliin niyo bang itago ang kasalanan para hindi masaktan ang mahal mo? Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagmamahal, Melinda. Maraming salamat ho, Miss Kay, sa pag-share po ng aking istorya.